Again, good morning po sa bawat isa. Pwede po ba nating batiin ang ating pong katabi na isang magandang umaga? So thank you so much for being with us today. Ano pong araw ngayon? Amen. Father's Day. Of course, Linggo. Okay? And today is the third Sunday po of June. And every time po na sumasakpit po yung ikatlong linggo ng June, tayo po ay nagdiriwang sa araw ng mga ama. Okay? And bago po natin i-honor ang ating po mga earthly fathers, we would like to honor the one who gave us our earthly fathers. At walang iba po yun, kundi our Heavenly Father. Amen po? So sa oras pong ito, we will tune in to the Word of God, and I pray na tayo po ay mabuksan ang ating mga puso sa salita po ng Diyos. So let us proceed sa atin pong text. Okay? And again, for the benefit of those who are attending or joining us for the first time, ang title po ng series natin for the month of June, Every Gap Addressed by God's Abundant Goodness. So dahil sa kabutihan ng Panginoon, anumang pong pangangailangan, anumang sitwasyon, anumang kakapusan, okay, whatever gap we may have in our health, in our ministry, in finance, lahat pong yan ay maa-address po at masusolusyonan ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen po? So let us proceed sa Word of God, and basahin na po muna natin sa Tagalog. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? So binabanggit po ng Biblia ng atin pong Panginoong Diyos ay mabuti, matiyaga, at siya po ay mapagtimpi. Sa English po, He is good, and then He is bearing forbearance, o pagiging po niyang matsagain, and of course, long-suffering sa Tagalog po, ang pagkasalin po ay pagiging matimpi. Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti. Okay? So yan po ang nais po nating tumatak sa ating mga buhay, na ang Diyos po ay mabuti. At yung konteksto po dito ay nasimula na po nating talakayan ng first Sunday, na sa gitna po ng pinakamalalang kondisyon ng tao, na ang tao ay malayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ito po ay sinolusyonan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Siya po ay naawa sa atin. At sinasabi po na aklat ng Efeso na tayo dati na malayo, ngayon ay malapit na sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. So yun po ay dumating dahil tinanggap po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. So kung yung pinakamatindi nating pangangailangan, which is yung tayo ay malapit sa Diyos muli, ay nasolusyonan ng kabutihan ng Diyos, anuman po ang atin po mga kalagayan, yun din po ay masusolusyonan at sinolusyonan na po ng ating Panginoon. Let us exercise that faith in the goodness of God. Okay? That whatever circumstances we have, it will be addressed because God remains to be good. Sabi diyan, binigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan ninyo. So ang kinakailangan lamang sa grasya ng Panginoon ay tumalikod sa atin pong maling pananaw patungkol sa kabutihan ng Diyos, at ito po ay tunay po nating tanggapin. At pag yun po ay sa atin, kahit na gaano pa ang tingin natin sa sarili natin na hindi tayo karapat-dapat, na tayo makasalanan. Kahapon po sa SSS, sa Palatio, ang atin pong diniscuss ay yung pong babae na nahuling nangangalunya. No, sa kabila na siya po ay nahuli na nangangalunya, siya po ay pinatawad ng Diyos. Okay? So yung ganong sitwasyon ay kaya nga ng Panginoon i-address. Okay? At lalo na tayo ngayon na tayo ay mga itinuring na po mga anak ng Diyos. Amen po. So that is the main or the core, the central message of the series. Na anumang gap, anumang pangangailangan, di ba, ay tayo ay asa sa kabutihan ng Panginoon. So we started to look into the will of God. Dahil yung kanyang kabutihan related sa kanyang kaawaan, at dahil tayo ay tumanggap ng kaawaan ng Diyos, matutuklasan po natin yung kanyang kabutihan at kaawaan sa kanya pong kalooban.
Okay? When we understand the will of God, which is good, acceptable, and perfect. Tutuklasan natin na talagang Diyos ay may buti. When we experience the will of God, then we will really have that conviction that the Lord is good, that the Lord is faithful. Amen po? Kaya po, kahapon while I was praying, pinaalala ng Panginoon, bakit po siya, nang tinuro niya po ang Lord's Prayer, after sabihin, di ba, na Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Bakit yun po yung pagkaturo-turo ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad niya? Kasi alam ng Panginoong Jesucristo na pag nangyari ang kalooban ng Diyos, mararanasan natin yung kanyang kabutihan. Amen? Kaya po marami pong mga bagay sa buhay ng tao na nananatili po na hindi nasusolusyonan dahil hindi po namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At maging tayo nga po bilang mga mananampalataya, the more that we insist our own will, the more that we are running away from the good, acceptable, and perfect will of God. So as we continue to study the Word, maunawaan natin na ang kalooban ng Diyos, doon natin po mararanasan ang kanyang kabutihan. Amen po? So, in Romans 12, binabanggit po dyan, I beseech you therefore by the mercies of God, which is the goodness of God. Kasi tinignan natin sa aklat po ng mga awit, marami po mga talata na nakakabit po ang goodness ni Lord sa kanyang mercy. And very prominent po na talata dyan is Psalm 23. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. So we can see really the connection of the goodness of God sa kanya pong mercy. At sabi ni Pablo, nang inexplain po niya ang chapters 1 to 12, sabi niya, lahat ng yan ay dahil saan? Sa kaawaan ng Diyos. Kaya kayo itinuring na matuwid, kaya kayo ay binilang, diba, na kayo ay tinatanggap na ng Diyos, hindi dahil sa inyong mabubuting nagawa, kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, na yung pinanampalatayanan. So really, there is the foundation of God's mercy. Now that we have the mercy of God, now that we have the goodness of God, ano po ang sabi po ni Pablo? Present your bodies now as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yamang naging mabuti ang Diyos sa atin. Yamang naawa siya sa atin. Ano ang magiging bunga nito? Ang sabi ni Pablo, ihandog ninyo ang inyong mga buhay bilang katanggap-tanggap, banal, kaaya-ayang handog sa Diyos dahil ito ang nararapat. Nakukuha po ba natin? So ang paglilingkod talaga, ang ugat niyan ay ang pagkaunawa na ang Diyos ay mabuti. That you are willing to really trust God. That you are really willing to surrender everything to God because you know that He is good. At sa kanyang pagkatawag sa atin na maglingkod, hindi po natin to babaliwalain. Bakit? Tayo ay nagkaroon ng buhay dahil lamang sa kaawaan ng Diyos. So kung ano man po yung mga ina-aspire ninyo, ano man po yung inyong ninanais, and by the way, ang buhay natin ay hindi na po mag-aspire, di ba, ng mga bagay na hindi naman mananatili. Doon tayo sa mga bagay na magpasawalang hanggan. Can you hear na amen? Kaya nga, sa dami-dami ng sinulat ni Pablo, can you imagine chapters 1 to 12? Ang kanyang conclusion, ngayong naging mahabagin ng Diyos sa inyo, ialay niyo yung buhay niyo sa Kanya. Plain and simple. Di ba? Para bang di ba, sa math equation o math problem, ang haba-haba ng sinulat na, di ba, problematic sentence, ang haba-haba. Tapos yung sinusolve mo na, ang haba-haba din ang solusyon mo. Tapos ang pinaka-conclusion mo, x is equal to 1. Di ba? X is equal to 1. Therefore, x is equal to 1. Ang haba-haba. And ang prayer natin, maunawaan natin to.
na ang buhay natin ay hindi dapat komplikado. Diba? We need to focus on one. Offer your bodies, offer your lives as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Again, why? Because of the mercy of God. So ang tanong ko po, meron po bang magiging araw sa buhay natin na hindi maaawa ang Diyos sa atin? Meron po ba? O laging maaawa ang Diyos sa atin? Lagi. So kung ang Diyos ay laging maaawa sa atin, ang tugon natin doon, ihandog natin ang buhay natin sa Diyos. So kahit tayo magkakamali, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Di ba? Kahit na tayo, may pagkakataon tayo ay nag-aalinlangan, magpatuloy lang. Sabi nga ni Pastor Maki nung nag-testify siya, di ba? Nung nasa Israel sila, nangangatog yung tuhod niya. Pero hindi po siya umalis, hindi sila umalis sa bahay. Nanatili sila doon kahit na may takot. Kasi ang mercy ni Lord, ang siyang mag-aadya sa atin. Yung kabutihan niya sa buhay natin. Amen po. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So as we continue, ano po sabi? Now, do not be conformed to the patterns of the world, but be what? Transformed by the renewing of your mind so that you will know what is the good, the acceptable, and perfect will of God. Di ba napakabuti ng Diyos? Nais niyang malaman mo kung ano yung kalooban niya. Nais niya na ipaalam sa iyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya pakisabi niya sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Nais mo niyang malaman mo ang kalooban niya. At yun naman po, di ba, ang isa pong relasyon na alam mo kung ano yung gusto ng karelasyon mo. Di ba? At alam niya din kung ano ang kalooban mo. Ganon din ang Diyos. Diba? Kaya, last week I mentioned this. A life lived aligned with God's will is the only life worth living. Let me say that again. Ang buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos ay ang nag-iisang buhay na dapat nating ibuhay. Kung nabubuhay tayo other than the will of God, para saan pa tayo mabuhay? Can I hear na amen? Bakit? Kanino po ba galing ang buhay natin? Di ba sa Panginoon? So kanino tayo magsusulit? Sa Panginoon. Lagi nang binabanggit ng tao, ang buhay natin hiram. Yun po pala, hiram eh. So kung hiram ito sa Diyos, no? Sinupin natin sa grasya ng Diyos na tayo'y mamuhay sa Kanyang kalooban. Uli po, ang sabi ng Panginoon, ang kabinin-bilinan niya, pag kayo'y mananalangin, hilingin ninyo na ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa inyo. Again, let me tell this to everyone. A life aligned with God's will is the only life worth living. So pakitanong ang katabi mo, nabubuhay ka ba ayon sa kalooban ng Diyos? Kasi po kung hindi, may panahon pa. Sabi mo sa katabi mo, may panahon pa. There's time. Di ba, kumbaga po para sa biyahe ng buhay, papunta ka ng Quiapo, di ba, dapat pag ganun yung direction mo, tapos malaman-laman mo, papunta ka pala ng Bulacan. Oh, anong gagawin mo? Nagkasira-sira na eh. Nandito na ako. Sige, punta na lang tayong Baguio. Diba? Punta na lang tayong Baguio. Minsan ganun po ang nangyayari sa tao. Nagkasubuan na. Diba? Nagkalaliman na. Magpakasagad-sagad na tayo. Mga kapatid, hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. Lalong-lalo na po sa mga mananampalataya. Anong sabi niya? Sabi ni Pablo, ang kaawaan ng Diyos ay nandyan. So kung ikaw ay nagkamali, huwag kang magpakalubog. Kung ikaw ay nadapa, huwag kang magpatuloy sa pagkadapa. Bumangon ka at ikaw ay gagabayan ng Diyos para ikaw ay mamuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal upang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Can you hear amen? Di ba napakabuti ng Panginoon? Sino po dito ang hindi nagkamali? Sino dito ang magkakamali pa rin? Lahat tayo. Magkakamali pa rin.
Pero bakit tayo nagpapatuloy sa kabila na tayo magkakamali? Dahil alam natin ang Diyos mananatiling naaawa sa atin. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So in our pursuit of the will of God, yes, Lord, I may make mistakes. But my resolve, Lord, is to do your will. Because the only life that is worth living is a life that is submitted to your will. Can I hear an amen? So, let us now go to the word acceptable. Sabihin natin, acceptable. So, in His goodness, He only wants what is acceptable to Him for His children. What does this mean? Kung pasado sa Diyos, yun yung gusto niya para sa atin. Hindi siya basta magbibigay sa atin ng hindi pasado sa Diyos. Di ba napakabuti ng Panginoon? Sa mga tatay na nandito, by the way, sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. Tayo po ba ay nagsisika para lang may maibigay ng kahit ano na lang sa ating pamilya? Ganun po ba ang ating puso? Di ba hindi? We strive by the grace of God to the best of our abilities to give what is fitting for our families. Yan po ang puso ng isa pong tunay na ama. Paalala nga lang sa atin po bilang mga ama na wag po nating kalilimutan na meron po masigit sa atin at yun ang ating Diyos Ama na nangangahulugan na hindi po nakasalalay 100% ang lahat sa atin. Merong Diyos Ama na mas mataas kaysa sa atin na siyang mangangasiwa sa lahat ng aspeto ng ating pong pamilya. Can you hear an amen? But let it be clear to everyone na ang Diyos nais niyang ibigay kung ano yung acceptable sa Kanya dahil mabuti siya. Amen po. So again, let me emphasize and stress, God will only give to us what is acceptable to Him. Hallelujah. Kaya pag tayo po ay nakatanggap, aminin natin na yun ang kalooban ng Diyos. Maaaring hindi mo pa na kikita yung buong picture. Maaaring ang hiningi mo, for example, ay 100%, pero ang dumating pa lang 50%. No, I'm just using this simple analogy para makita natin. Huwag po nating isipin na ang Diyos ay nagdamot. In that time, in His ways, the 50% now is what is acceptable to Him. He might give you the 100%, but if it is not yet the time, it can destroy you. Amen. So let us trust that whatever God provides, whatever God gives, is what is acceptable to Him in our season of life. Can you hear an amen? Hallelujah. The word acceptable, thank you Lord, is euarestos. Euarestos, which is acceptable, well-pleasing, desirable, and fully agreeable. Ano po ang sabi ni Pablo? That you may know, that you may approve. Okay, what is the good and acceptable will of God, which is the well-pleasing. Diba sa atin, pag narinig natin yung acceptable, parang okay na din. That is our, diba, definition pag acceptable. Diba? Yung buong 75 po ba na marka ay acceptable na po sa pagpasa? Pwede na. Acceptable. Makakagraduate ka ba sa 75? Yes, acceptable na. Pero kung i-analyze natin yan sa Panginoon, ang acceptable sa Kanya ay hindi 75. Ang acceptable sa Kanya, 100. Ganun ang standard ni Lord. Kaya tandaan natin mga kapatid, ganun kabuti ang Diyos. What is well-pleasing to Him, what is fully agreeable to Him, what is desirable to Him, is what He desires to give to His children. Hallelujah. Kaya sa araw na ito mga kapatid, acceptable to God is not just giving anything that addresses the gap,
but what meets His standard. Kaya nga po, maging sa kaparaanan, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na alamin kung ano po ang kanyang hakbangin. Naalala ko po, di ba, meron pong kasabihan na, the end does not justify the means. Hindi komot na address yung pangangailangan mo, okay na. Kung ito naman ay not aligned to the will of God, why would that be acceptable to you? Nakukuha po ba ninyo? Kaya mga ama, malaki nga kinita mo, napalayo naman ang loob ng anak mo. Is that acceptable? Hindi po. Di ba? Do you get what I'm trying to explain? The end will not justify the means. Na-promote ka nga, pero siniraan mo naman yung co-workers mo. Tapos i-attribute mo, Lord, salamat, ma-promote mo ko. Mga kapatid, alam niyo po, lately I've been reading through the account of David. Alam niyo mga kapatid, si David was really exceptional. And whenever I see David, I see God. Kasi kung merong ganong uri ng tao, merong masigit na Diyos na naglagay ng puso na ganon. Di ba? Pero si David, meron siyang mga kahinaan din eh. Nanalo siya kay Goliath. Di ba? Pero nang siya'y napadpad sa isang lugar at nalaman niya na pwede siyang patayin, natakot siya, nagpanggap siyang nawala ng bait. Pero sa kabila nun, ang Diyos naging mabuti sa kanya. No, parang kitang-kita natin ang ating mga sarili. Na kaya si David na sustain ay hindi dahil siya ay mabait, kung hindi dahil ang Diyos ay nanatiling mabuti sa kanya. At makita natin, he could have ascended to the throne. Ilang beses po, di ba, na pwede niyang pinatay si Saul. Pero hindi po niya ginawa. Dahil alam niya merong paraan ang Diyos. Amen po? For those who know the story, nung pangalawang beses na siya po ay binigyan ng pagkakataon na pwede niyang patayin si Saul. Kasi si Saul, di ba, first time pwede niyang patayin, pero hindi po niya ginawa. Sabi niya, I will dare not touch the Lord's anointed. So si Saul, medyo nagsisi, pero nung nahimasmasan si Saul, balik na naman sa gawi. Gusto na naman niyang patayin si David. Pero ano po nangyari? Sa pangalawang pagkakataon, sabi niya ulit kay Saul, hindi kita magagawang patayin. At ang sabi niya, ang Diyos ang bahala sa iyo. At ano po nangyari? Talagang ang Diyos nga, ang gumawa ng paraan, pero hindi po ang kamay ni David ang pumatay sa kanyang kalaban, ang Diyos. Sino po nakakasunod ng atin po ini-explain? Di ba? Parang sa buhay natin, parang eto na pagkakataon, ma-promote. Eto na yung pagkakataon, magkaasawa. Eto na yung pagkakataon, kumita. Mga kapatid, not everything is from the Lord. Learn to discern. Learn to understand what is good, acceptable, and perfect. And I tell you today, do not settle for anything less. Desire for what is good, acceptable, and perfect. Can we give the Lord a clap offering of praise? And as I was preparing this message, let me tell you this. God will not lower His standards, but instead, He will act to elevate us to meet His. Diba? Sino po nakasunod ng pinapaliwanag dito ni Pastor Mel? Hindi po siya yung, naku, sobrang kailangan na talaga ng bayan ko, kailangan na talaga ni Stephen to. Pero ito yung nakikita niyang paraan. So ang gagawin ko, sige, i-compromise ko na lang, hahayaan ko na lang siya. Para lang masolusyonan. Si Stephen, I'm using his name. Pero hindi ganun ang gagawin ni Lord. Hindi siya magko-compromise para lang ibigay kung ano yung gusto mo. Nandiyan pa po ba tayo? He will not tell you, sige na nga anak,
Ang kulit mo eh. Sige na nga anak, talagang hindi ka mapapapigil eh. Kahit na hindi ko kalooban yan, sige, ibe-bless ko yan. That's not God. Amen. Eh, pastor, ba't nangyari? Well, the Lord honors your will. You are not a robot. Amen po. Sabi nga sa katabi mo, hindi ka robot. Hindi tayo robot. So, I pray that you will understand what I'm trying to explain here. Si Lord, hindi niya babaliin ang salita niya, hindi niya babaguhin ang kanyang kalooban, hindi niya babaguhin ang kanyang utos para lamang tayo ay mapagbigyan. Hindi ganun ang gawain ng Diyos. Ito gagawin niya. Sa pagtatsaga at pag-iintay natin na may pananampalataya sa kabutihan ng Diyos, darating ang araw, iaangat ka niya. Dadalin ka niya sa kaparaanang magbibigay talaga ng kadakilahan at kalawalatian sa ating Panginoon. But for you to just simply accept kung ano yung pwede na, mga kapatid, hindi ganoon ang puso ng tunay na Ama. He will elevate you. He will bring you to where He is so that you will truly experience the good, the acceptable, and perfect will of God. Let me show to you Romans chapter 3 verse 20 to 22. To prove to you, alam natin, di ba, sa Romans 1, 2, binanggit po doon yung standard ng Lord. The law sa Old Covenant, and sa lahat ng tao, kahit po hindi bahagi ng Israel, meron tayong conscience. So doon nalaman ng bawat isa sa atin na tayo ay makasalanan. Pero ano ginawa ng Diyos? Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. So ang utos ay hindi magiging kaparaanan para tayo'y maging matuwid. Alam yan ng Diyos. Pero what did God do? The righteousness of God, apart from the law, apart from works, is now revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus. To all and on all who believe, for there is no difference. So sa mga talatang ito, ano makikita natin? Na ang tao ay hindi nakasunod sa kautusan, whether be conscience or the written law. Ano ginawa ng Panginoon? Tinupad pa rin niya to sa pamamagitan ni Hesukristo. Meron siyang paraan para yung mga utos niya masunod. And He sent His Son, Jesus. And now, whoever believes in the Lord, ano po sabi? They will now be declared righteous. So tayong makasalanan na hindi natin masunod yung utos, hindi sinabi ng Panginoon, hindi niya naman masunod. O sige, manatili na lang kayo dyan sa kasalanan. Ano ginawa ng Panginoon? Bumaba siya. Tinupad niya yung utos niya. Amen? Nakukuha po niyo mga kapatid. Ang Diyos ang gumampan. At anong purpose ni Lord? Para yung mananampalataya sa ginawa ng kanyang anak na si Jesus, sila ngayon ay maituturing na ngayong matuwid. Hiwalay sa ating mga gawa, hiwalay sa ating kakayahan, kundi sa simple nating pananampalataya sa ginawa ni Hesukristo. That proves to us, mga kapatid, that the Lord will not lower His standards. Kahit na ang kapalit nito ay anak niya. Listen to this, church. Kahit na ang kapalit ay anak niya, hindi niya binura ang standard niya. Bumaba ang anak niya para sundin ito. At nang nasunod ito, tayo na nanalig kay Kristo, inangat niya. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon.
Sige po yung malakas sa palakpak na karapat-dapat sa Diyos. Diba? Sapagkat walang sino man ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa utos. Sa halip, ipinakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. No one can be made righteous by the law. No one can be made righteous by the standard of God. Hindi ibig sabihin, naglagay tayo, kahit nga lakihan pa natin dyan. Dyan sa labas, bawal ang late. Sa tingin niyo ba may malilate? May malilate po ba? Meron pa rin. Di ba? Lakas ng sigaw nyo. Kahit na ang lakas na, di ba? Ang laki na. Bawal ang late. May malilate pa rin. Kasi po, hindi po kalakihan ng law ang magbabago sa atin. Kaya kahit na wala nakasulat dyan na bawal ang late, pag unawa natin kung bakit tayo dapat dumating ng maaga, hindi natin kailangan ng external na law. Because you understand the purpose. You understand the will. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay hindi sa pagdami ng law. Ngayon nga, dami ng law, di ba? Hanggang ngayon, di sila magkasundo eh. Lalo na pag may mga magagaling. Are you getting what I'm trying to explain, mga kapatid? Pero, hope is not lost. Sa kabila na walang makakasunod sa utos, pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Papaano po? Sa pamamagitan ng hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo nito. Ang tao ay tinuturing ng Diyos sa matuwid. Papaano po? Sa pamamagitan ng pananampalataya kanino? Kay Kristo Jesus. Sa pagsunod po ba sa utos? O sa pananampalataya sa Panginoon? So, ibig sabihin ba nun, dahil tayo ngayon ay matuwid, dahil sa pananampalataya sa Panginoon, hindi na natin susundin ang utos? Hindi po. Bakit? Tayo'y matuwid eh. Ano po ba ginagawa ng matuwid? Eh di matuwid. At saan natin makukuha yung katuwiran? Yung standard ng Diyos? Sa Kanyang salita. So kumbaga, ang ginawa ng Panginoon, inuna niya na muna sa atin. Oo yan markado ka na, matuwid ka na. Ngayong ipinapaalam ko na sa iyo kung anong kalooban ko. Diba? Ngayon, makakasunod ka na. Wala ka ng dahilan para hindi sumunod. Bakit? Yung aking katwiran, nasa iyo na. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So, God is so good. In-elevate niya tayo, kaya pakisabi sa katabi mo, hindi ibababa ng Diyos ang standard niya, kundi iaangat ka niya para maabot ang kalooban ng Diyos. Diba? Napakabuti ng Diyos. God is good. So apart from what we do, God worked completely through Christ to address our gap compared to the law. Again, may purpose ang law. To reveal the standard of God. But no one can become righteous by obeying the law. Brother, sister, kahit na buong buhay mo ilaan mo, hindi mo masusunod lahat ng law. Amen po. Kaya hindi tayo pwedeng magpalaki. Kaya kung meron man tayo na sunod, hindi po dahil discipline tayo, kundi dahil alam natin tayo ay binago na ng Diyos. Diba? Thank you, Lord. So as we continue, ano po ang sabi? As we continue to study that portion of Romans, being justified freely by His grace. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, o free, sa atin, itinuring niya na tayong matuwid. Again, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubo sa atin. O sino po ang naging kaparaanan na tayo po ay naging matuwid?
Si Jesus Christ. At sabi diyan, ito'y regalo ng Diyos. This Father's Day, maunawaan natin na mayroong higit na Ama na nagbigay ng regalo sa atin. At yun ang ating Ama na sumasalangit. At hindi basta-basta regalo ang binigay niya. Ang binigay niyang regalo, ang sarili niya. Ang ibinigay niya sa atin ay si Jesus Christ. Can I hear amen? Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay napatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na mabuti siya. Noong unay nagtimpi siya, pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Again, I just like to explain this. Sa Tagalog, yung pinalampas, para pong pagtitignan natin, para bang nag-compromise si Lord. Para bang nahuli ka ng beating the red light, pero ang ginawa po ng traffic enforcer, pinabayaan ka na. Ang tawag doon? Pinalampas. Di ba? Pinalampas ka na lang. Yan ang isip natin. Pero, kaya po, it's very vital when you read the scripture. No, you have several, lalo na if you're not, at hindi naman po kinakailangan. You look in Greek, you look in Hebrew. One simple way for you to know, diba? At makita mo yung buong konteksto niya is you read other translations. Kaya kung ikaw ay very fixated sa isa lamang, diba? Dati may ganun, diba? Ang salita ng Diyos ay ang King James Version. Diba? Na parang, anong version ng Bible mo? NIV. Ay, naku. Diba? The Bible is the King James. 19, ano ba yan? 1960 o 1600s. Mga kapatid, diba? Ang Biblia, ang portion ng Biblia at maraming portion ng Biblia, more than 1600s na naisulat. At ang nangyari sa King James, translated siya in the type of language during the time. So ang point dito, hindi natin sinasabi na huwag mong basahin yung King James, huwag mong basahin yung NLT. Ang sinasabi natin, makita mo yung buong sinasabi para hindi tayo maligaw by reading various translations. Diba? Kung binasa lang natin, pinalampas niya yung ating mga kasalanan. Ganun po ba ang sinabi? Let's go to the New King James. Being justified freely by His grace through the redemption that is Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation. So ito po yung sagot. Yung word na propitiation, sa lumang tipan, yung pong dugo ng hayop is a covering. It's a covering. Para po siyang nagwalis ka, pero para hindi makita ng nanay mo o ng bisita mo, nagmamadali ka. Ano ginawa mo? Nilagay mo sa ilalim ng carpet. Di ba, pagpasok niya, ang linis ng bahay mo. Pero nung tinanggal yung carpet, lahat ng dumi nandun. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa Old Testament. Yung handog ng hayop, pinangtakip. Bakit? Kasi kailangan talaga yung mabayaran. Dahil wala pa si Jesus, ang naging solusyon muna ni Lord is takpan. Atonement ang tawag doon. Pero sa grace ni God, dahil siya'y matuwid, yung utang kailangang bayaran. Kaya pakisabi sa katabi mo, ang utang, binabayaran. Ang mabuti sa Diyos, tayo ang umutang, sino nagbayad? Ang Diyos. So ginawa niya, yung kalat sa ilalim ng carpet, vinacuum niya. Tinanggal niya. Kaya pag tinanggal yung carpet, malinis na talaga ito. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So as we will be entering giving, what is acceptable to God? Let me make things simple. Pastor, ano ba ang acceptable kay Lord?
simply anything that comes from Him. Ang acceptable sa standard ng Diyos ay kahit na anong bagay na galing sa Kanya. Dahil hindi siya magbibigay ng hindi pasado eh. Tama po? Hindi siya magbibigay ng hindi nagmi-meet ng standard niya. And ultimately, what comes from God is Jesus Christ, from whom all things flow. So hanggat ang puso natin at isip natin ay nakatuon kay Kristo Jesus, umasa tayo na lahat ng acceptable, desirable, and fully pleasing to God, He will give to us. And everyone shouts, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So at this point, we will be giving to God. So tinatawagan ko na po yung naka-assign po today. And I believe it's Tita Betsy. Sige po. Good morning po sa inyong lahat. Happy Father's Day po sa mga tatay. Since we are celebrating Father's Day today, our earthly fathers, at this point, we shall be honoring our Heavenly Father, ang ating Diyos Ama sa langit, by our giving our tithes and offering. Amen po? And our verse for today, for this morning, will come from the book of Luke, chapter 6, verse 38. And it says, "Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back." Amen po. This is a very powerful truth po, that kapag tayo ay nagbigay, ikaw ay tatanggap. Amen? And this outright generosity triggers a reciprocal, overflowing response from God. Sinabi po dito, press down. This illustrates how He rewards a generous heart. Sa lumang tipan po, ang grain po o yung barley was measured out in a basket or a jar. At yung pong merchant, yung pong dealer, yung pong supplier, would compact, sisiksikin niya po yung basket o yung jar nung grain na iyong binibili. So yung empty air packets po ay madaganan, masiksik, mawala. So para lalo po itong mapuno. That is what you call press down. And then, yung pong container, minsan po, di ba kayo po, yung mga nanay po dito, pag bibili po ng bigas, pag nilagay niyo po yung bigas niyo sa rice box, minsan po, ito'y iniig-ig niyo. Ig-ig ba yung tawag doon? Yung sinisiksik. Sa chemistry po, agitate yun eh. Parang minimix niyo pong mabuti para ho yung reaction ng gamot ay nandoon. So, sinisiksik po lalo para po mag-settle down yung grain dun sa container, whether it's a basket or it's a jar. So you shaken together, yun po yung sinabi rin dito. In this case, mas marami pong grain ang na-add until it overflows, until it reaches yung labi ng container, hanggang sa ito'y mapuno and will run over yung ano yan, aapaw po. So people in the ancient times po wore garments, outer garments flowing loose. And it has a deep fold dito po sa chest, which they call bosom,
or lap. Ang function po noon ay as a packet. Ito po yung nilalagyan nung grain, So for the measure you give will be the measure you get back. This is the parallel po ang Bible dito sa principle ng sowing and reaping. So if you are critical, if you are tight, you will experience a restrictive life. But if you live with an open-hearted generosity, you are inviting an outpouring of God's blessings and grace into your life. Our Lord does not merely return what we give. He rewards it abundantly and generously. So, si Lord is the giver. And at the same time, He is the rewarder. Amen? Kita niyo po? So, are we all ready to give our tithes and offering to our Heavenly Father as a tribute to Him or as way of honoring Him? Can we lift up our tithes envelope and let us pray? Lord, thank you for the cheerful and generous hearts of those who will give today. This tithes and offering, please accept it as our token of our obedience, of our worship, and gratitude. Bless the resources, bless the givers, and use them for your purpose. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po. God bless. Amen, Tita. Thank you po. So let's give to the Lord, and I would like to remind po, lalo na po, today is evangelism ang focus natin. So we are, by the grace of God, we are sending out 2 of our brothers and sisters, yung member po ng Pastoral Growth Team, si Chiki po at saka po si Jasper. They will be going to a nation, no, where they will be sharing the good news of Christ. So, if you want to participate, okay, sending them out, let us pray to God and let us do so, no, by sowing our seeds. And also, si Bong po, he will be going sa Bicol for local missions naman. So, yan po yung 3 po sa ating mga kapatid who will be going out of our usual areas of mission, dahil tayo po ay patuloy, no, na nagbabahagi po ng salita ng Diyos around Metro Manila. We have Manila po, and then we have Pasig kahapon po. So ito po mga kapatid natin will be going out, no, to a more far distance where we usually go. So ito po ang nais ng Diyos, na tayo po ay maging kabahagi. Sa panahon ngayon, maaaring hindi ka ang physically makakapunta, but we can send them out. Diba? Ang isang ang naging reminder ng Lord sa akin noong IMS, if you can't come, send some. Let me say that again. If you can't come, send some. Diba? Let that be our heart. No, kahit na hindi tayo makarating ngayon, or kung tayo ay nananampalataya na darating ang araw na tayo din ang lalabas, magtanim po tayo sa mga nauuna ngayon. That is the principle behind it. Diba? So, minsan gusto nating humayo at may mga iba pong, alam ko, yun po yung desire. Yung hawak natin ay hindi pa sapat. Sabi po ng Biblia, ang Diyos nagbibigay ng binhi at ng tinapay na kakainin. So kung ang pangangailangan mo ay malawak at ito pa lang ang binibigay ni Lord, ipag-pray mo. Baka hindi yan para sa'yo. Yan ay para itanim mo sa iba. Because when we do so, the Lord will multiply the seeds. Okay? So, and more than that, alam niyo po, let us be part of what God is doing as we reach out more people. Di lamang po sa Metro Manila, kundi sa Pilipinas and even to the nations. Palakpakan ho natin ang atin pong Panginoon. Let's proceed sa Word. So, nagtapos po tayo dito.
that what is acceptable to God is simply what comes from Him. So let us not complicate things. Pag alam natin, galing sa Diyos, yun po yung acceptable sa Kanya. At magtiwala tayo sa Panginoon na hindi siya basta magbibigay sa atin kung hindi po niya kalooban. Especially when it is submitted to God. And what is the will of God? Look to Jesus. Jesus is the key to unlocking all of grace, unlocking all of goodness of God. Amen po? So tignan po natin, ito pong katotohanan ito in some text to further strengthen what we are discussing. Kung ano ang galing sa Diyos, yon ang acceptable sa Kanya. At sino yon? Si Jesus. Ano po ang sabi? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God." Whose Lamb? The Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is He of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for He was before me. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sabi niya, narito ang tupa nino ng Diyos. So who prepared Jesus? God. Who sent Jesus? God. Nandyan pa po ba tayo? Sa lumang tipan, merong hinahandog ang tao. Di ba? Yung mga hayop. Pero sapat ba yon? Sapat po ba yung paghahandog nila ng hayop? Hindi. So what did God do? He sent His own. Hello, nandyan pa po ba kayo? I hope you get the picture. Di ba? Oh, I welcome your offerings. I welcome your sacrifices. Pero sabi ni Lord, hindi yan sapat. What will truly satisfy my requirement is my only Son. He is the Lamb that will be slain so that your sins will be forgiven. Can we give the Lord a clap offering of praise? I hope you get what I am trying to explain. Hindi pwede sa Panginoon ng kahit ano na lang. He chooses what will be acceptable to Him. Hallelujah. Kaya nga kung titignan nga natin kung merong manggagaling sa atin, Romans 12, papaano tayo makakatiyak na tatanggapin ng Diyos yon? Let me ask the question. Pag tayo may hinandog sa Diyos, kagaya kanina nag-offering tayo, paano tayo makakatiyak na tatanggapin ng Diyos yon? How can we be certain that that will be acceptable by God or to God? Does anyone know the answer? It comes from Him, amen? And when it comes from Him, paano yun? Comes from God. Nag-appear siya sa ATM? Ito yung 1,000. Ganun ba ginawa ni Lord? Di ba? Nung pagtingin mo doon sa payslip mo, sabi, from me, Jesus. Ganun ba? Ganun mo ba? Sa GCash may dumating, from Jesus. Ganun mo ba? Paano natin masabi galing kay Lord? Let's go back to our main text. Ano pong sabi ni Pablo? Because of the mercies of God, you can now present your bodies living sacrifices. So, if you gave because you understand na yan ay bunga ng kahabagan ng Diyos sa iyo, and you offer it back to God, the Lord acknowledges your offering. The Lord accepts that. Hindi mo yun binibigay dahil meron kang ipagyayabang. Binigay mo yun dahil alam mo ang Diyos ay mabuti sa iyo. Can we give the Lord a clap offering of praise? Kaya nga po hindi po yun sa amount.
Ako, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, and even sa SMBP, sinisimula natin to, it is primarily your participation. Kahit na piso pa yan, 10 piso pa yan, pero alam mo, nag-participate ka, ang Lord ang magbabalik niyan. Dahil alam mo, ang katotohanan naman, di ba? Let us be honest. If you know that you have more than enough, will you simply give 10 pesos? Will you simply give 100 pesos? No. You will want to give more. Kaya more than the amount, mga kapatid, it is your understanding that you are exercising the grace of God. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. And the key is you center on Jesus. Center on Christ. And you won't miss what is truly acceptable to God. Kahit nga po sa paggawa ng mabuti, may mga pagkakataon, aminin natin, mauudyokan ka ng guilt. May lumapit sa'yo. Minsan gusto mong tulungan dahil nagigilty ka pag hindi mo tinulungan. Tapos pag tinulungan mo, darating ang panahon, magsisisi ka, naku, bakit ko ba tinulungan pa? Oh. Nandyan pa po ba tayo? Nangyari na po ba sa inyo yan? O kayo yung naging... Di ba? Kayo yung pinagsisihan. Thank you, Lord. But when you're centered on Christ, even if you have more than enough and the Lord leads you to give until this, you won't be driven by guilt. Pero kahit na ikaw ay walang-wala, and the Lord convicts you to give more than what you have, and you give it with generosity, out of sacrifice, the Lord accepts that. Why? Because you are centered not on what you do, you are centered on Jesus. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon, di ba? Sa mga kapatid natin na hahayo, sino po ba yung kanilang ipapahayag doon? Si Jesus. Oh, hindi tayo makakapunta. Pero pwede tayong maging instrument para kahit na sila yung nandun at tayo nandito, in whatever capacity, we were able to support. And with that, the Lord is pleased. Hallelujah. Are you still here? I'm almost done. Sabi dyan, the Lord will provide His own offering. And His offering is Jesus. Ang alam niyo po, ito po ay meron pong, sabihin na natin prophetic reference in the Old Testament. Kilala niyo po si Abraham, di ba? Alam po ninyo ang kwento nang sinabihan siya ng Panginoon, i-offer niya si Isaac. Tama po? Let us look at what happened. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. Alam niyo po, itong si Isaac is a picture of the Lord Jesus. If you will read through it, you will see na ang buhay ng Panginoong Jesucristo was reflected in what happened nang i-offer ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Dito lang po makikita niyo na eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, go to the mountain that I will appoint for you. You offer Isaac there. Tumugon si Abraham. At nang sila po'y papunta, ito po ang ginawa ni Abraham. Kumuha po siya ng mga kahoy. At saan niya nilagay? Sa likod o sa pasanin ni Isaac. At ano po ang karga-karga? Ano karga-karga? Wood. Doon pa lang makikita nyo na. Sino po ba yung nagpasa ng puno? By the way, yung tree is cross. Galatians. Hang on a tree. Pastor, hindi naman sa tree pinako si Jesus, di ba, sa cross? Yung tree po doon, reference po noon ay cross. So dito nakikita po ba ninyo, saan sila papunta? Sa mountain. So karga-karga ni Isaac yung wood. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon.
And then, ang dala-dala niya, sabi, the two of them went together, and then Isaac spoke to Abraham, his father, "My father." He said, "Here I am, my son." Then he said, "Look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?" And this is what Abraham said, "My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering." So who will provide for God? Who will provide for God? God Himself. Are you still here? And then, alam natin ang nangyari. Nakapunta sila doon at nung si Abraham, sasaksakin niya na si Isaac, the Lord now spoke, "Do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me." Pag naririnig niyo po yung only son, sino po ang naaalala niyo? Jesus. Diba? Then Abraham lifted up his eyes and looked, and there behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. So Abraham went and took the ram and offered it for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, "The Lord will provide," as it is said, "In the mount of the Lord it shall be provided." Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So sa sitwasyon, may paghahandog. Ang initial thought ni Abraham, or ang initial thought, of course, ni Abraham, si Isaac ang pinapa-offer ni God. Pero deep within Abraham, meron tayong clue sa aklat ng Hebrews. Sabi ng Lord doon, no, through the writer of Hebrews, kahit na ibigay ni Abraham ang anak niya at natuloy na patayin, kampante siya, bubuhayin siya ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, yung tipan ko mangyayari sa pamamagitan ni Isaac. Are you listening po? Kung ano yung inappoint ni Lord, kung ano yung galing sa Kanya, kung ano yung dinetermine niya, yon ang gagamitin niya. It is the Lord who will provide for Himself. So from the account of Abraham, we can see that it is only God who can truly provide what truly addresses His plan, and it is through Jesus Christ. Kaya pakisabi sa katabi mo, the Lord desires to give to us what is acceptable. And what is acceptable to God is what comes from Him. Di ba napakabuti ng Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Sa mga tunay na mga magulang at mga ama, ganyan po ang heart natin. Natutuwa tayo pag yung anak natin, di ba, halimbawa, nakapagbayad ng matrikula niya sa sarili niya. Di ba, proud tayo. Di ba, na ang galing naman ng anak ko. Pero sa puso mo, mas maganda sana sa aking galing. Sino po nakaka-relate? May nakaka-relate po bang magulang? Well, ako relate ako. Kagaya ngayon. Di ba? Kay Carissa. Nung isang araw, nagtanong siya, nung sinundo ko siya, sabi niya, "Daddy, ano na ngayon ang favorite mo ng food?" Kasi, I don't know, bakit all of a sudden, ganun ang tanong niya. I don't know. Kung ba't ganun? Siguro, may plano siyang i-treat si Daddy, merong ibili for Daddy. Tama ba, Caris? Pero siguro, nahihirapan siya. Ano kaya ang pwedeng kainin ni Daddy ngayon? Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, chicken. Ano sabi niya? Kahit anong chicken? Ano siya? Sabi ko, ngayon medyo nahilig ako doon sa masarap pala yung 7-Eleven na chicken. Kasi doon, kaiba po sa mga Jollibee or McDo,
pag bumili ka doon, laging may rice. Sa 7-Eleven, pwede kang bumili, chicken lang. Kaya mas gusto ko po yun dahil walang rice. Pero masarap naman. So, ang point ko doon, mga kapatid, kahit na merong minsan, di ba, na anak natin, asawa natin, out of love, they give to us. Pero may mga bagay na parang ang take natin, that is our responsibility. And we want it to be from us. Same thing with God. He honors your work. He honors your effort. But your salvation is not but why you do, but through what you do. Your salvation is from God alone. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Sige, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. So as we end today, be careful not to be swayed away from what God gives through Christ alone. Ito na po ang temptation. Kung alam natin na ang Diyos will provide what is acceptable in Christ, there will be instances in our lives na pwede tayong matempt na tumingin hindi kay Jesus. Mag-rely sa sarili nating kakayahan. Do you get what I am explaining? Lalong-lalo na po, pag meron na po tayong, to a certain degree, meron na tayong kakayahan. That is where the temptation comes in. Where are you going to rely if you have the means to do so? Kaya ang paalala sa book of Galatians, now Abraham, or now we brethren as Isaac, we are children of promise. But as he who was born according to the flesh, then persecuted who was born according to the Spirit, even so now. Bakit? Ano po ang context? Yung mga hardcore legalists, they were persecuting the Gentiles in Christ. At sinasabi sa kanila, hindi sapat yung manalig lamang kay Kristo. You need to earn it. You need to strive. You need to follow the commands. So they were persecuting the Gentiles. Nandyan pa po ba kayo? So ginamit ni Pablo, reference, Hagar and Sarah, Ishmael and Isaac. What happened? Verse 30, nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son. Who is the bondwoman? Hagar. Who is the son of the bondwoman? Ishmael. Anong sabi po ni Sarah? Paalisin mo nga yan. Because nakita ni Sarah na si Ishmael binubuli si Isaac. Kaya ang sabi niya, ikaw ay nagyayabang. Di ba? Umaasta ka na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay masusunod o mangyayari sa pamamagitan mo. Kaya ang sabi ni Sarah, paalisin mo. And what happened? Did the Lord agree? Did He agree? Yes. Ishmael and Hagar were cast away. At yan po ang tinuturo doon sa IMS. Kung bakit nagkaroon ng ganong actions until today, the descendants of Ishmael, because they were rejected. Pero ito po yung matututunan natin dito, mga kapatid, that although Ishmael came from Abraham, he was born out of the flesh. Hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang flesh. Ang tatanggapin niya lang ay yung galing sa Kanya. Hello, nandyan pa po ba tayo mga kapatid? Nakakasunod pa po ba kayo?
Baka iisipin natin, ang lupit naman ni Lord. Ba't hindi na lang si Ishmael? Ba't hindi na lang siya? Kasi ang Diyos will only accept what is according to His standard. Nangako siya kay Abraham, you will have a son that will be coming from me. Pero what did they do? They tried to exert human effort to produce something. Nandyan pa po ba tayo mga kapatid? Sa atin pwede na yon. Pero sa Diyos, He will not accept anything less. He will only welcome what comes from Him. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah! At ang sabi niya, this bondwoman and the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Sino po ang nakasunod sa in-explain ni Pastor? Have this firm resolve. Ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung galing sa Kanya. Pakisabi nga sa katabi mo, magtiwala tayo sa Ama na ibibigay niya kung ano yung galing sa Kanya. So the challenge now, mga kapatid, especially, alam niyo po, yung sa bansang Israel, alam natin, di ba, yung mga lumabas sa Egypt, hindi sila nagtiwala na kaya silang dali ng Panginoon sa lupang pangako. Na-wipe out yung generation na yon, except for Joshua and Caleb. Nakapasok ng bagong generation. Pero dahil malayo na sila sa mga narinig nilang kwento sa ginawa ng Diyos, yung mga nakapasok sa lupang pangako, they started to depart from God. They started in the spirit, but they ended up in the flesh. Sila yung henerasyon na tumanggap ng lupang pangako, pero hindi nila nabantayan. The same thing with everyone. You may be a Christian, I may be a Christian, you might be saved, and we all saved by the grace of God, but it doesn't mean that we will be safe from being tempted away from Jesus. Baka ang buhay natin, we all agree that we will all go to heaven because of Jesus. But the way you live your life, you're living it according to your own ways. Sino po ang nakasunod ng ini-explain ko? Basta ako, safe na ako, pupunta na ako sa langit. Pero pagdating sa kalooban dito sa lupa, kalooban ko masusunod. Kung ano yung gusto ko, yun ang mangyayari. Kung ano ang timing ko, yun ang dapat maganap. Be careful. And this is a message that is also directed to me. Cast off any work of the flesh apart from the will of God, because for God, nothing of those things will matter. Kahit na gaano pa kaganda yan, pero kung bunga yan ng laman, hindi yan pwedeng tanggapin ng Diyos. Ang tao, pwede kang i-glorify. Ang galing naman ng sacrifice mo, ang galing naman ng ginawa mo. Pero ang Panginoon knows if you are doing it based on your own flesh or you're doing it because you understand the grace of God. Cast away any work of the flesh. Trust in the Lord. And everyone shouts. Kaya pakisabi sa katabi mo, mag-ingat tayo. Kay Kristo lamang. Sabi mo, kay Kristo lamang tayo tumingin. Amen po? I want to end with this. As we transition, celebrating in a while no fathers. So I say to you, sabi ni Jesus, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Verse 11, if a son asks for a bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish?
Or if he asks for an egg, will you offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Verse 13 says in ASND, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa mga anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. This signifies how good God is. Why? Kahapon when I was finalizing the message, I know this. And I have several times shared from this text. But the Lord yesterday, the Holy Spirit yesterday reminded me in the context of how good the Father is. Kanina pinag-uusapan natin, He gave Jesus. Tama po? He gave His only one and only Son. But this verse tells us that He did not only give Jesus, He gave the Holy Spirit. Let me repeat that. This is how good the Father is. He gave His only Son for you. And He did not stop there. He gave even the Spirit of His Son to you. He gave the Holy Spirit to us. He gave Himself for you. Kaya ano man ang iyong sitwasyon ngayon, ano man ang iyong kalagayan ngayon, remove and offer to God all doubts. Huwag po nating sukatin ang kabutihan ng Diyos sa nangyayari sa atin. Dahil pinatunayan niya kung gaano siya mabuti nang ibigay niya una ang anak niya. Pangalawa, ibinigay niya ang Espiritu niya sa bawat isa. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So trust God that God truly knows how to give good gifts. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka na alam ng Diyos kung paano magbigay ng mabuti. Pastor, paano natin alam? Binigay niya si Jesus at binigay niya ang Holy Spirit. So marunong siyang magbigay ng mabuti. Sino po ang nakasunod ng aking pong pinapaliwanag dito? Kaya kung ano man ang kailangan mo, magtiwala ka, the Lord will provide. You don't need to struggle. You don't need to worry. God knows how to give good gifts. He gave Jesus and He gave the Holy Spirit. So pakisabi sa katabi mo, ano man ang sitwasyon mo, ibibigay ng Diyos kung ano ang mabuti mula sa Kanya. And everyone shouts, Amen. So God's goodness and mercy positions us to experience His will that addresses any gap. His will is good. His will is acceptable, meaning well-pleasing, agreeable. And His will is perfect. Whatever you're going through now, God is good. He is going to do what is acceptable to Him, and He desires perfection. Kaya niya binigay si Jesus. Amen po? God is so good. So at this point, we will be having communion. Hallelujah. And I know we don't have growth groups later, but you can jot this down as a personal reflection. What did you learn about what is acceptable to God? Ano yung katanggap-tanggap sa Diyos? And how can you embrace more than the acceptable will of God rather than your own will?
So papaano sa grasya ng Panginoon, matatanggap mo kung ano yung kalooban niya, hindi lamang ang sayo. Thank you, Lord. So this point, we will have communion. Let us pray. Father, we give you glory and we give you praise as we partake of the elements of communion, starting with the bread. Salamat, Panginoon, na pinaalala niyo sa amin at hindi ito magtatapos dito. Ang Espiritu ng Diyos ay kasama namin. Siyang patuloy na magpapaalala sa amin at magpapaganap ng kalooban niyo. Kung papaanong ang iyong plano ay natupad kay Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tinanggap niya ito para kagalingan sa amin. Kaya right now, Lord, we know your plan, we know your promises, and we know your purpose. Right now, we pray, release your power. Whoever is going through challenging times in their health, wherever they are in this room, and even those who are joining online, release your power to heal. This is our declaration. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Let's all partake by faith. Yes, Lord. As we drink from the cup, Lord, blood signifies life. Nang ibigay nyo at buhos nyo ang iyong dugo, ibinuhos nyo ang buhay nyo. At sa aming lahat na lubos sa iyong nagtitiwala, we continue to believe that because of your blood, we have been made right before you. Kami tinubos nyo sa kasalanan. At ngayon, makakapamuhay ng may pananampalataya sa iyo. At ang katwirang iyong binigay sa amin, pinapahalagahan namin. Dahil ang naging kabayaran dito ay buhay mismo ng anak ng Diyos. So today, we value what you have done, Lord. And as we drink from the cup, teach us to live not just anything in this world, but to live according to your will. For that is the only life worth living. Live according to your good, acceptable, and perfect will. We trust you, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. Thank you, Jesus. Hallelujah. Right now, let's all rise up and we will worship God. Hallelujah. And let us offer to the Father our declaration of hope, our declaration of thanksgiving. Thank you, Lord. So before I allow the worship team to sing and lead us, I challenge every one of us, wala na pong ibang pwedeng gumawa ng ginawa ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nagdadalawang isip pa, na 100% ialay ang buhay natin sa Panginoon, I tell you, you can never find anyone like God. Relinquish your own control on your own life and trust that the Lord will lead us. He will never forsake us, especially na ang paligid natin ay patuloy na didilim. Ang kailangan natin ay ang liwanag ng Diyos sa atin. And that light of God signifies His goodness and His mercy. So today, surrender fully to the goodness of God. Rely on Him. No matter what you're facing,
God remains to be good. So right now, Father, as your people will worship you, as your people will sing our praises to you, Holy Spirit, the Spirit of adoption, the Spirit through whom we cry out, Abba, Father. Anyone in this place who is truly your child, may we truly worship you in spirit and in truth. And as we look to Christ, we will see the goodness of the Lord. Salamat po. Lead us today. Lead us always. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Let's worship God this morning. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You said that you are the Father to the fatherless. Dead of night
It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Forget you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I. For the last time, sing, you're a good, good Father. Yes, Lord. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, Lord, how good you are. Oh, how good you are to us. Yes, Lord, thank you for calling us your children, whom you love. So we continue to praise you, Lord, for how great you are in our lives. Oh, Lord. Continue to worship you, Lord God. We continue to acknowledge your presence right now in this place. Bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Once again, let's sing it from the top. Give light, you are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, we pour out our praises to you, Lord. We pour out. All the earth will shout your praise. Come on. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Every voice says, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. We pour out. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yes, Lord, great are you, Lord. Hallelujah. Come on, let us give God our best clap offering, yung pinakamalakas, yung may pananampalataya sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Lord. We continue to declare how great you are, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we will continue to soak in your presence, Lord. We soak in your presence right now, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, how great are you, Lord. How great are you, Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Indeed, Father God, ikaw ang Diyos na dakila, mabuti, tapat, noon, ngayon at kailanman. Thank you for this reminder, Father God, na sa lahat po, Panginoon, nang meron kami, ikaw ang higit na dakila, Panginoon, at ikaw ang aming kailangan. At salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy po namin panghahawakan. Kaya naman, Lord, ang papuri at pagsamba, tangi sa iyo lamang. Pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluluwalhati, ikaw lamang itatanghal namin, aming Diyos na buhay. Ikaw lamang, Jesus, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po, Jesus. To you alone, all the glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' mighty name, and everybody shout, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Indeed, Father, we honor you today for giving us not just Jesus, but giving us the Spirit. And through Him, we can really cry out to you, Father. And through Him, we can truly know how it is to be a child of the living God. So we honor you, Father, today. And in all our needs, your word is so clear. You will provide. You will supply. We just simply need to trust you na paggaling sa iyo at ayon sa iyong tuntunin, yun ang nais niyong ipagkaloob sa amin. So today, let your children rest in you. And we know that any gap is addressed only by your goodness and by your mercy. And you have proven it, Lord God, through Christ Jesus, our Savior, and through the Holy Spirit who lives in us. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, sasambahin at tatakilain. And throughout the rest of the week, truly, let your will be done. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Thank you, you have forgiven us of all our sins, and so we forgive those who have sinned against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Thank you, you've forgiven us all of our sins. And so we forgive those that have sinned against us. We release them, Lord. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today, Lord, our daily bread.
Thank you, you have forgiven us all of our sins, and we forgive those that have sinned against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, the dominion, the authority, both now and forever. To you, our Abba Father, through the guidance and love and comfort of the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name. And every son and daughter of God in this place agree and shout, Amen and Amen. Hallelujah. Can we all lift up our hands towards God? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual family, as we all together proclaim the gospel, the good news of our Lord Jesus Christ to people around us, to cities in Metro Manila and the Philippines, and even to the nations, proclaiming that Jesus Christ, our Savior and Lord, is coming back very soon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Jesus Christ's mighty name, and everyone shouts, Amen and Amen. Hallelujah. Can we all say to our brothers and sisters, we are part of God's family kingdom. We are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. So we will still be celebrating for Father's Day, but for those who are joining us via Rock, we will disconnect. Hallelujah. And we say to you, remember, reign in life through Jesus Christ. We love you with the love of the Lord.